Isang magandang araw sa inyong lahat mga ka-farmers. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang napakaganda at napakalawak na black pig farming. Kaya sa mga nagplaplano magsimula sa farming business, halina at ma-inspire sa ating babahagi sa videos na ito. Sa videos na ito ay talagang mapapahanga kayo sa mga idea inyong matututunan. Isang napakagandang araw sa inyong lahat mga ka-farmers. Welcome na naman muli dito sa ating YouTube channel. Sa videos na inyong makikita ay talaga naman mapapawaw kayo sa lawak ng kanyang farm, sa dami ng kanyang black pigs at mga alagang kambing, at pagdating naman sa kanyang mga organic na hinaharvest at pinapakain sa kanyang mga alaga, dito lang yan sa kanyang lupain makukuha. Makikita nyo kung gaano kalawak or gaano siya kadiskarte pagdating sa farming business. At sa dami ng kanilang kangkong na hinarvest, kaya nitong mag-sustain sa pang-araw-araw na pagkain sa kanilang mga alaga. Paminsan-minsan ay purong kangkong ang binibigay naming pakain para sa mga alaga naming native pig. Dahil sa sobrang mahal na ng bilihin sa ngayon, inaaral din naman namin kung paano kami makakatipid, lalo't ngayon madami na sila, paano makakatipid doon sa araw-araw na pakain sa kanila. Makikita nyo ka-farmers kung gaano sila dumidiskarte sa pang-araw-araw sa pagkain sa kanilang mga alagang native na baboy. Katulad nito, ito yung mga dahon ng mais. Kahit yung mga bunga ng mais ay pinapakain nila sa kanilang mga alaga. At dahil nga sa lawak ng kanilang mais, ay yan po yung binibigay nila para sa kanilang pagkain sa kanilang native na baboy, pati na rin sa alaga nilang kambing na mayroon sila dito. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan mga ka-farmers, napansin ko, kadalasan ng nanonood sa atin ay hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Kung sa tingin nyo ay nakakatulong ako sa mga idea na aking ibinabahagi sa inyo, ako naman ay humihingi ng pag-subscribe para mas lalo tayo makilala at makatulong na rin sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyo. At kung kayo naman ay nagtatanong kung nasaan tayo, nandito tayo sa farm ni Mang Berto. Yan po yung pangalan ng kanyang farm. Sa inyo mga nakikita mga ka-farmers, nagsisimula pa lang tayo. Dahil maya't maya, makikita nyo kung gaano kalawak yung kanyang lupa na tinataniman ng mga mais para ipakain lang sa kanyang mga alaga, at pati na rin yung kanyang mga kangkong na napakalawak na siyang pinagkukunan ng pagkain ng kanyang mga native na baboy. Ako ho'y nagpapasalamat kay Sir na handa siyang magpasilip sa kanyang farm at makapagbahagi at makapagbigay idea sa mga ka-farmers natin na gustong pumasok sa farming business. Ito ho ay napakalaking impluwensya para mas lalong ganahan at maglakas loob bumalik sa farming business ang ating mga kababayan na nanggaling sa probinsya, lumuwas sa abroad, pumunta ng city, nagtrabaho at gusto nang bumalik sa probinsya upang pasukin ang farming business. So ngayon, paano nga ba ang kanyang diskarte? Ang kanyang diskarte mga ka-farmers, sa kanyang native na baboy, halos lahat ng kanyang babae ay hindi binibinta yung kanyang mga female na native na baboy. Dahil mas lalo pa itong pinaparami at gusto niyang paramihin ang kanyang mga inahin. At ang tinatarget niya na inahin mga ka-farmers ay 50 piraso. Wow, big time. Hindi lang pang negosyo na normal, talagang pag big time na at pang malakihan ang kanyang tinatarget. Kasi para sa ating mga ka-farmers, kung kayo mag-aalaga ng native na baboy, wag po tayo mag-aalaga ng maliit. Kailangan maramihan dahil nga ang native na baboy ay mas matagal ito lumaki kaysa sa mga large white, yung mga hybrid natin ng mga baboy. Para hindi sayang ang panahon at hindi sayang yung pasahod sa tao. Kasi kung kukuha ka ng tauhan na siyang magpapakain ng inyong mga alaga, once na maliit lang ang inyong mga alaga, ay siguradong lugi po kayo. Pero sa makikita nyo mga ka-farmers, sa dami ng kanyang alaga at sa kanyang sit-up ng kanyang kulungan, ay talagang sulit at hindi ka malulugi sa kanyang tauhan na pinapasahuran dito. At bakit nga ba ito tinawag na Mang Berto Farm?
Ang katotohanan niyan ay pinangalan niyan sa kanyang tauhan o katiwala na si Mang Berto, na siyang nangangasiwa dito hindi lang sa pagpapakain ng mga native na baboy, pati na rin sa pag-aalaga ng mga kambing at iba pang mga livestock na meron sila dito. At hindi lang yun mga kaparmers, napakagaling din mag-drive ng traktor ni Mang Berto. Makikita nyo mamaya kung gaano kalawak yung taniman nila na mais. At pagdating naman sa swimming pool ng mga baboy, makikita nyo fresh na fresh ang tubig at napakalinaw. Talaga naman alagang-alaga. At kung ang inyong nakita kanina ay mga mais at kangkong na chinap o shredded, ngayon naman ay makikita nyo ang kanilang mga azulapad na napakarami. Isa rin ito sa source na pinagkukunan ng organic na pagkain sa kanilang mga alagang native na baboy. At ang kanilang ginagawa, hinahaluan ito ng darak ng palay at darak ng mais. At hinahaluan ito ng konting asin para mas lalong ganahan kumain at magkaroon ng lasa ang mga organic na ibinibigay sa kanilang mga alagang native na baboy. Tulad ng aking sinabi mga kaparmers, ito ang napakalawak nila na kangkungan. Dito sila kumukuha ng pang-araw-araw na pampakain para sa kanilang alagang baboy. Ganyan ang trabaho ni Mang Berto. Pinupuno yung kargahan nilang traktor. Once na mapuno, ilalagay na doon sa kanilang kamalig para i-chop-chop or mayroong silang shredder para mapadali ang pag-chop ng mga kangkong. At pakikita nyo naman mga kaparmers, kahit organic ang pagkain sa kanilang mga alagang biik, ay talaga naman nag-aagawan at matitibay yung kanilang mga alaga dito. Dahil nga, ang mga native na baboy ay mas malakas ang kanilang resistensya kaysa sa mga hybrid natin na baboy. Tulad ng inyong mga nakita mga kaparmers, mayroon pa silang isang pinagkukunan. Ito yung Napier mga kaparmers. At kung mapapansin nyo mga kaparmers ay talaga naman napaka-creative ng kanilang kargahan at napakaganda. Talagang pinasadya para mas lalong mapagaan ang trabaho ni Mang Berto. Pagkatapos sa pag-harvest, ito ang kasunod. Kailangan i-shredder ang mga hinarvest na Napier. At pagkatapos niyan, ilalagay sa balde, i-peppermint, lalagyan ng molasses, at pag ibibigay na ito sa kanilang mga alaga, lalagyan ng darak ng palay or darak ng mais na siya naman magpapalasa para mas lalong ganahan ang kanilang mga alagang native na baboy. At para mas lalo pang ganahan ang kanilang mga alaga, dinadagdagan ito ng konting asin na siya naman nagbibigay ng excitement o mas lalong ginaganahan ang ating mga alagang baboy. Kung makikita nyo, ganon sila kadamot at ganon sila kalakas kumain ng mga organic na pagkain na nakukuha nila dito sa kanilang farm. At maging ang bunga ng mais mga kaparmers ay pinapakain nila sa kanilang mga alagang native na baboy. Talagang sinadya ang pagtatanim ng mais para maibigay sa kanilang mga alaga. Kaya palagi ko pong pinapaalalahanan yung ating mga OFW na mga kaparmers na gusto magsimula sa farming business. Ikaw man ay nasa trabaho ngayon, kung mayroon kang malawak na lupain, mas mainam na mapaghandaan nyo. Magtanim kayo ng maraming saging, madre de agua, malbiri, ipil-ipil, malunggay, at marami pang iba na pwede natin itanim at ibakod sa inyong mga farm na tatayuan ng farming business. Kung makikita nyo mga kaparmers, up to sawa ang kanilang pagbibigay ng organic na pagkain. At kahit organic ang pagkain sa kanilang mga alaga, makikita nyo malulusog. At tulad ng aking nabanggit mga kaparmers, hindi lang mga native na baboy ang mayroon sila dito. Napakarami din nilang alagang kambing na siya ring inaalagaan ni Mang Berto. At ito pa mga kaparmers, isang uri ng damo na favorite ng mga alagang native na baboy. Ano nga ba ang damo na ito? Bakit favorite ito ng mga alaga? Ito lang naman ay napakagandang pang-alternative na pagkain sa alaga native na mga baboy.
Maraming magtatanong, ano nga ba ang klase na damo na yan? Ito ang tinatawag na paragrass. Pwede nyo i-search sa Google, makikita nyo ang itsura. Simpleng damo lang ito na tumutubo sa ating mga probinsya. Pero hindi lahat nakakaalam na ito pala ay favorite o pagkain ng ating mga alagang native na baboy. At ang kanilang ginagawa ay alternate. Once na nauubos na ang Napier, dito naman sa Azula. Once na maliit lang ang supply ng Azula, doon naman sa mga mais. Kaya mas mainam na maraming tanim na pwede nating ma-harvest para gawin nating mga organic na pagkain para sa ating mga alaga, para makalibre sa pagkain. Dahil nga sa mahal na feeds ngayon ay talagang aaray ka. Pero once na mayroon kang ganito, ay wala hong problema. Kaya kung ganito ang pagkain ng inyong mga alaga, sa tingin nyo ay kikita ba? 100% kikita mga kaparmers. Dahil nga makukuha natin ng libre ang ating mga organic feed sa ating lupain o sa ating backyard. Sa dami ng alaga mga kaparmers, halos walang tigil si Mang Berto sa kagagawa ng mga organic na ibibigay. Walang kapaguran si Mang Berto dahil nga ito yung pinasok na trabaho at mahal niya yung trabaho na kanyang ginagawa. At hindi lang sa pagpapakain si Mang Berto magaling. Magaling din siya mag-araro o mag-drive ng tractor mga kaparmers. Pagkatapos niya magpakain ng mga alaga, ito yung kanyang pinagkakaabalahan pag wala na siyang gagawin. Talagang napakagaling at talented si Mang Berto mga kaparmers. At ito pa ang isa niyang pinagkakaabalahan, ang pagkukuha ng kangkong. Makikita nyo naman kung gaano yang kalawak na kangkungan. Talaga naman masusustain ang pang-araw-araw na pagpapakain ng mga alaga. Dahil nga sa lawak ng kangkungan na yan mga kaparmers. At hindi lang yun mga kaparmers, marami din silang napagkukunan ng dahon ng saging na siya naman pang-snack ng kanilang mga alaga. Kaya para sa ating mga kaparmers, kung ganito kayo kasipag, siguradong 100% kikita kayo. Kung aasa lang kayo sa commercial feeds, asahan nyo 50-50 ang kita. Baka ang kumita lang ang agribit o binibilhan nyo ng feeds. Pero once na in-applyan nyo ng napakaraming diskarte, sigurado po tayo nakikita tayo sa ating farming business. Ito yung aking sinasabi mga kaparmers na Madre de Agua. Ayan po ay napakaganda at napakalakas ng kanyang mga vitamins na makukuha ng ating mga alaga. Ayan, sinabit, napakarami na hinarvest. Sinabit, ubusin nila yan hanggang na maging tangkay na lang mga kaparmers. Pagtutulungan nila yan. Grabe mga kaparmers, talaga naman napakaganda ng kanyang farm. At pagdating naman sa supply ng tubig, wala akong problema. Dahil nga, mayroon silang continuous water na tinatawag dito. Napakalinis ng iniinom na tubig ng kanilang mga alaga at pwede mag-swimming. At kanina mga kaparmers, habang sila ay naglagay ng trap, nakahuli sila ng kasili o tinatawag na eel. Kakaiba yung kulay. First time natin makakita ng ganitong kulay na eel. Iwan ko lang sa inyo kung nakita na kayo ng ganito. Yung normal na kulay, yung nasa loob ng trap. Itong nasa labas, bihira lang tayo makakita. First time ko palang makakita ng ganitong klaseng kulay na eel.
At tamang-tama sa pag-visit natin dito, mayroon silang lechon na native na baboy. Talagang malalasap natin at matitikman natin ang kanilang sariling alagang native na baboy. Maraming salamat sa pag-welcome nila sa atin dito, parang maipasilip at maipakita sa ating mga ka-farmers ang isa sa napakagandang farm na talagang nakaka-inspire at mapupulutan ng aral na gustong magsimula sa farming business. So hanggang dito na lang mga ka-farmers, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin. Magandang araw at mabuhay po kayong lahat.